Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Sa araw-araw, atin po ngayon nakikita, nararamdaman, nararanasan ang matinding giyera sa propaganda. Nandyan at meron mga balita tungkol po sa nagpipilit na isulong ang Maleta issue at nasa kanila po yan, nasa taong bayan naman, at nandyan naman at napipilitang magpaliwanag yung mga inaakusahan na nabigyan ng maleta. Pareho po nila Laila de Lima, di umano nabigyan siya ng maleta habang siya ay nakakulong sa Camp Crame. Si ex-Senate President Tito Soto na binigay noong 2025 sa kanyang Chief of Staff na si Mark, yung pala namatay noong 2022. At ang huli, yung propaganda na ultimo si Erwin Tulfo ay nabigyan din. Sabi ni Erwin, paano ko mabibigyan magkalaban nga kami yan ni Saldico. Ang ating pong pinupuntos dito ay tuloy-tuloy ang labanan ng propaganda. Ano po ibig sabihin ng propaganda? Pagpapakalat ng fake news o pagpapakalat ng mga one-sided na may kinikilingan na balita. Matinding nabanan po yan. At ipinakita na superior ang puwersa ng kadiliman magmula pa noong December 2016 nung kandidato pa lamang pagkapangulo si Rodrigo Roa Duterte. Napakatindi na po ang alalay sa kanya ng fake news machine na backup ng China. Ngayon, marami po nagtataka at marami po hanggang ngayon nagtatanong sa akin, bakit ko raw kinakalaban ng mga inchik? Tapos bili raw po ng bili ang mga Pilipino ng produkto ng inchik. Hindi po natin kinakalaban ng inchik sapagkat sila ay chik-chonga o mga inchik. Tayo po ay nagproprotesta lamang sa ginagawa nilang pananakop dyan sa West Philippine Sea at ang paggamit ng mga opisyalis ng Pilipino para kumampi sa China habang ang China ay nananakop po sa atin. Tayo po ay fiscalizer. Mainstream media practitioner po tayo. Hindi po tayo troll. Nagkataon lamang na nagagamit po natin itong YouTube na siyalis ang data ng mga troll sa ngayon upang magpaliwanag ng katotohanan. Masyadong malakas ang puwersa ng kasamaan dito sa Pilipinas. Pinapalakpakan nila ang masama, ang tawag nila ay kuwela. Ibig sabihin, mabenta. Ibig sabihin, murahin man ni Duterte ang Diyos, kuwela sa kanila, papalakpakan nila. Total, ano ba naman yan? Diyos lang yan. Hindi naman gaganti yan. So, pinapalakpakan nila at parang sila ay hindi tatamaan
Bueno mga kaibigan, wala po nakakaligtas dyan sa batas ng karma. Sabi na sa Biblia at sabi na sa Quran, kung ano itinanim, whatever man soweth, he shall reap it. Kung ano man ang itinanim, ay kanyang aanihin. Magtanim siya ng bulok na halaman, aani siya ng bulok na bunga. O kaya ito ay kusang mamamatay. Ang lamang po natin na mga bagamat minority, kukunti po tayo at pinagtutulong-tulungan po tayo ngayon. Akalain ninyo, 124,000 subscribers ako. Hindi na umaangat, nandun na lamang 124,083. Last week 124,101. Ano po ibig sabihin dito? Abay, meron po tinatabaho ang ating YouTube. Mabuti na lang, nakalingan sila, 124,000 subscribers na tayo. Mahihirapan silang ubusin. Matagal nilang uubusin yung pong 124,000. Kung nagbabawas mo sila ng 5 subscriber, 3 subscriber araw-araw, hanggang ito ay maubos at tanggalin tayo sa YouTube. Meron po tayo mga matibay na mga subscribers. Hindi kumakalas, nagkakampanya pa para mapagtakpan yung pong ginagawa ng puwersa ng kadiliman na bawasan ng gusto ang ating pong subscribers. Ganun pa man, tayo po ay nagpapasalamat sa suporta na yan at tayo po ang ating ambisyon bago magpasko. Umabot po tayo ng 500,000. Pero hindi po titigil yung makinarya ng trolls na tayo po ay sagkaan, patirin, harangan para hindi mangyayari yan. Nasa atin na po at ang ating pag-uusap, ang ating samahan, ang siya magpapatupad niyan. Kung kayo magiging matibay at patuloy po kayo magkakampanya para dumami pa ating subscribers, kaya po natin itong kampon ng kasamaan na pinipilit pong itumba. Itong pong ating programa. Nag-iisa na nga rin itong uri ng programa. Kaya po naman tayo matibay ay sapagkat ang ating sandata ay hindi po ito. Yan po ay simbolo ng ating paninindigan na tayo ilalaban hanggang huli. Ang ating pong lakas ay yung pong pagpanig natin sa katotohanan. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon sapagkat napakarami na po ang fake news, napakarami ang nagkakampanya laban sa impeachment at ang kanilang paninindigan ng mga supporters ni Sara dyan sa Senado, sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano, sa pinapangalawahan nila Robin Padilla at Marcoleta, ay yung pong huwag nang matuloy, madiskaril yung pong impeachment. Ang ating pong tingin ay ang taong bayan pa rin ang siya pong mananaig. Ang pinag-uusapan po rito, hindi lamang yung impeachment, kundi ang pagkatao ng Pilipino. Sapagkat ang Pilipino, noong panahon ng Hapon, ang nagtatraidor sa mga Pilipino ay Pilipino rin, mga makapili. Sabi nga ng isang political observer, noong panahon ng Hapon, ang mga makapili o kampi ng kadiliman ay nakasuot ng bayong na may butas po dito, tinuturo ang mga gerilya. At ito ay on the spot, binabayoneta ng mga Hapon, mga kapitbahay nilang pinagkakanulo, bumubulokta sa kanilang harapan. Ngayon, wala na po silang bayong. Nakabarong na. Ang kanilang mukha ay mga iskudero, ang
na mukha ay Cayetano, ang mukha nila, sorry na lang. Kasi pangit ng ugali ni Marcoleta ang kanyang pagmumukha. Sila po ang binabakapan ng China sapagkat gusto ng China pabagsakin si Bongbong Marcos, ipalit agad-agad bago mag-2028 si Sara Duterte. Ngayon, yan po ang ating bubuksan po ang katanungan ngayon. Sige na, sabihin natin yung propaganda na yan ay may katotohanan. Sapagkat ultimo si Drilon, yan po ay inamin niya, sabi niya, ang malakas talaga ngayon na kandidato pagkapangulo ay si Sara. Bagamat ayaw ko kay Sara, sabi niya, yan ang katotohanan, malakas. Tayo po ay hindi sumasang-ayon. Kaya po malakas yan, wala ang kalaban. Ang oposisyon, wala, hindi ba po nakakaporma hanggang ngayon. Bakit? Sapagkat Pilipino yan eh. Matindi ang labanan, matindi ang inggitan, matindi at sila-sila ang nagpapatiran. Ngayon, ano pong gagawin natin? Nasa atin po, tayo po ay on trial din bilang mga Pilipino. Kung patuloy ba tayo maninindigan o patuloy tayo magiging biktima ng trolls o fake news na may pakana at may control nito ay China. Bubuksan po natin ang ating pong palatuntunang kawal ng demokrasya sa lahat ng Pilipino. Pwede po kayong tumawag, pwede kayong mag-text, pwede kayong mag-comment. Sige, open po, libre. Mag-comment kayo. Bakit ninyo gusto si Sara? Yung mga nakakagusto kay Sara at mga maka-Duterte, open po sa inyo to, libre. Ako po ang nagbabay sa production, tayo po nagpapakasakit, kayo po magkikinabang. Isa lang ang papel nyo. Gusto ninyo si Sara, i-text po sa akin kung bakit. Siya ba'y matalino? Siya ba'y hindi kampi sa droga? Siya ba'y anti-China? Siya ba'y anti-corruption? Kung ano nakikita ninyo kung bakit malakas si Sara, inyo pong karapatan yan. Pero, please lang, pakibahagi po dito sa ating pong programa. Hindi ko po questionin. Sabihin ninyo ang dahilan kung bakit gusto ninyo maging Pangulo ang isang Sara Duterte, mga kaibigan. Yan po ang ating pong iiwan ng katanungan sa inyo. Paki-text po, paki-comment, at doon sa mga sumusuporta po sa ating paninindigan, patuloy po ang inyong kampanya na labanan ang mga puwersa ng kadiliman na pilit pong binabawasan ang ating listahan ng subscribers. Yan po ang aking pong panawagan, open sa lahat ng Pilipino, pati mga makapiling Pilipino na nakabarong wala sa ordinaryong kasutan ng pinaglalaban ay hindi kapakanan ng gobyerno, kundi kapakanan nila sa kanilang pagsuporta sa puwersa ng kadiliman o kaya puwersa ng mga Duterte. Ako po ang kawal ng demokrasya na nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!